Okay pa yun yung una. First year, second year, tapos nung third na, nung pangatlong taon na ako sa Lebanon, Lebanon. First ko na, okay lang naman sa akin na titikim-tikim ka dyan, ang babayaran, okay lang yan sa akin. Sinabi mo yun sa kanya na Yung okay lang? oo. Oo. Kasi, siyempre, nakakaintindi naman ako sa Oo. ano ng, Mm. siyempre, nangangailangan din yan. Mm. Pero, dapat sana, sabi ko sa kanya, okay lang yun, bibili ka ng kilo-kilo lang, wag lang yung sinako. Oo. Wag lang. Sabi ko. Kumbaga, wag lang Kasi ibahay. pag sinako, ibang usapan na yun. Pera ko na yun diba? Pera ko na yung inagastos Mm. At saka actually, hindi naman mahirap yung sitwasyon nila sa Pinas dahil pwede naman siya mag-ano sa sa family ko kasi may mga sasakyan naman, Pwede may tracking naman. mag-drive, no? Oo. Mag-drive. Para makatulong din at maghanap buhay. Mm. May tricycle naman na nagbabiyahe. Mm. Pero, nalulong kasi sa inom, alak. Pero hindi naman siya ganun nung umalis po kayo dito sa Pilas nung panahon na yon. Hindi naman. Mm. Yung inom, nandyan na yan. Pag makainom, wala nang pakialam sa buhay. Ah. Makatulog ka man sa gilid ng daan, makaihi ka man sa damit mo, wala. Ano na yan? Kaso lang, yung walang Parang wala siyang tawag plan, nito. walang plano, ganun. Walang plano sa Pero nagawa pa niyang Basta nagawa pa niyang mang babae na binahay niya po ba talaga 'yon? hindi naman sa binahay kasi nga malayo yung malayo yung babae. Mm. Pero syempre, yung instead na yung pera na pinapadala mo na magkasya lang sa kanila, parang alam mo na yun na naka-budget na yun Tapos, isang linggo pa lang sabihin na wala ng pera, ganun. Siyempre sa akin, masakit yun dahil nakakaalala kayo sa akin pag kailangan nyo ng pera. Pero pag hindi nyo kailangan, pag kakatanggap nyo lang ng pera, hindi man lang kayo nagsasabi na, okay, pagkatanggap nila, sabihin nila, okay, nakuha na namin, kahit salamat, hindi man lang nagpapasalamat. Tapos, wala ka nang marireceive na, kasi noon, uso pa yung roaming. Roaming lang, no? Roaming pa yun. Siyempre, pag mag-text noon, 25, mahal yun. Pero kahit sa isang araw, kahit isa man lang. Isa lang, okay na yun. Kasi, siyempre, mahal Tapos sa akin, kung sa kanila, kung naiintindihan nila dahil mahal na mag-reply sa amin sa kanila, piso lang, kahit hindi na sana ako mag-reply, na malawak ang pag-iisip, gano'n. Pero wala Tapos, sinasabi niya sa family ko na hindi daw ako nagpapadala ng pera, gano'n. Hanggat na-issuehan niya ako na may anak na raw ako kasi sa bahay may anak yung Pilipina doon may anak. Yung anak niya nandun sa amin. Siyempre, pangtanggal stress ba? Okay. Napagkamalan niya yung anak mo yung napagkamalahan niya na anak ko raw. Yung ini-insist niya na anak ko. Tapos yung sinasabi niya, ako, siyempre wala akong ginagawa na masama. Hindi ako nagloko, ganun. Yes. Siyempre, kung magkataas mo ako na makipag-ano sa kanya dahil wala akong ginawa Ano yun? Ano pag tumawag sa inyo, may narinig siyang bata, ganyan? Hindi. Nung nagkaroon ng Yahoo. Yahoo. Yahoo pa yun. In-upload ko yung picture ng bata. Tapos,
magpapabinyag kasi yun eh. Ninang ako. Okay. Ninang ako noon. Mm. Ngayon, inano niya na, anak niya to, kahit sa pamilya ko, gano'n. Mm. Pero yung family ko nagsasabi na ikaw nang bahala pag makaano, kung nandito ka na, kasi ayaw namin na sa amin manggaling. Ganun sabi. Ako, wala ako kasi sabi ko, okay lang naman kung anong gagawin niya, basta wag lang, yung parang sa kanya. Kung libangan, okay lang, walang problema yan, dahil naintindihan ko yan. Kaso lang hindi Ano po ba ginawa niya? Hindi niya naman binaha yung babae, pero doon na siya lumalagi, ganun. Ano lang, yung pera, inaano niya sa babae. Yun lang, oo. Sa akin naman, siyempre masakit yun eh. Akong naghahanap buhay, tapos yung pera na pinagpaguran ko, dugot, pawis, doon lang, hindi naman Kasi wala man siyang trabaho, di po ba? May trabaho, kaso lang, pag makainom siya, kinabukasan, hindi na siya hindi na siya makapagtrabaho. Kung ikaw amo, siyempre magagalit ka, di ba? Saka nagkakaroon ng aksidente dahil lasing. Nag-drive, nakainom. Ganun. Tapos okay naman yung mga anak ko dahil nandun naman sa family ko yung mga anak ko. Hindi naman nila pinapabayaan hanggat lumaki. Hanggat naabot sa punto na umuwi ako, ang nung umalis ako ng lugar namin, una yung inaano ko yung bahay. Kasi yung bahay, siyempre, unahin mo yun eh. Dahil yung bahay mo hindi naman maganda. Nagpapadala ako, sabi ko, ganito, bili mo ng mga materials para na pag-uwi ko, may makita na akong bahay sa pinagpaguran ko. Tapos sabi ng mga kapatid ko, bahala ka na, ikaw nang ayaw naman magsalita, gano'n. One time, naggera sa Lebanon, nandun ako. Hindi ako, sinabi ko sa amo ko na uuwi ako, pero hindi ako umuwi. Tinulungan ako ng embassy, nasabi ng embassy sa akin, sabi niya, huwag ka nang umuwi, maghanap ka ulit ng trabaho, sabi. Ako naman, dahil nga na wala rin akong pera na iuwi, dahil iniwanan kami ng amo namin, yung amo namin nag-travel dahil nga naggera eh. Nung pero nagsabi ako sa amo ko na ako sa embassy. Ihatid niyo ako doon kasi uuwi na ako. Tapos hindi ako umuwi. Ganon, hindi ako umuwi. Pero nalaman naman ng amo ko. Pero wala na siyang doon dahil hawak na ako ng embahada. Tapos, nagtrabaho ako sa labas, nagtrabaho ako ng restaurant. First class na restaurant doon sa Beirut. Hindi umabot, Tapos, hindi umabot yung doon, yung gera. Umabot, talagang sira yung mga kaso lang pinagawa ng tatlong buwan yata yung gera doon. Wasak yung mga pati yung office ng amo ko, wasak yung mga salamin. Tapos yung Beirut na yung sa Riyadh Sula, yung mga building doon wasak. Talagang sumabog. Pero okay lang naman, parang hindi naman ako kinabahan or hindi naman ako nagpanik dahil marami namang Pilipino doon na nag-aano sa'yo na huwag kang mag-alala, lang yan, hindi tayo mamamatay dito, gano'n. Palakasan ng loob lang. Siyempre, malakas naman yung loob ko dahil gusto ko rin na magtrabaho. Pag open na nag-stop na yung gera, pagka nagtambay ng isang buwan, tapos nag-umpisa na akong magtrabaho. Trabaho ko sa restaurant as a chef sa sa Chinese food sa main course. Tapos siyempre malaki yung kita, yung sahod doon. Ship, Papadala ako.
Siyempre, nag-expect ako na patayo na yung bahay. Sana makauwi ako, okay na yung bahay. Oh. Sa time na umuwi na ako, dumating na yung araw na umuwi na ako, walang sinabi sa aking mga kapatid ko. Umuwi pa ako sa amin. Pag uwi ko sa amin, kita ko yung bahay namin ganun pa rin. At saka sira na talaga. Wala pang CR. Nung umalis ako, yung naka ano na ng para sa CR. May ano na doon, may depositohan. Oh. Te. Tapos, pagbalik ko ganun pa rin, sa 6 na taon ko doon. Oh. Walang nangyari kahit poste, walang tinayo. Walang nangyari. Nakita ko lang yung hollow blocks, mga 1,000 pieces siguro yon. Oh. Pero, siyempre, Yan lang ang tatnan ko. malaki na nga yung pera mo na pinapadala kasi malaki na sahod mo. Tapos tinaya mo pa yung buhay mo Oo. doon. Oo. Edik ganon pagkatapos nun. May tumatawag yata. Bakit? Manghingi ayuda eh. Kasi Sino yun? Ewan ko, umbot sa langaw. edik ganon. Ganon. Mm. Oh. Kasi magpapakuha ngayon ako ng box ko magpapakargo ako. Sorry Sir DJ. Meron ako doon, ma'am, Kung chocolate. nadatnan ko ganun pa rin. Oh, ganun pa rin. Sabi ko kung magpapabox ka, meron ba ako doon chocolate? Sabi ko. Marami. Don't worry. Hindi, joke lang. Ganun na. Hindi ako kumakain ng Parang, chocolate. Hindi ako kumakain ng chocolate, ma'am, kasi lalo ako gumagwapo. Ako ng langit. Ay. Pinakluban talaga ako ng langit na yun ang nadatnan ko yung bahay, ganun pa rin. Tapos sa lublaks lang yung nandyan. Oo. Di nung ganun, parang ano na talaga ako. Pero alam niya yung araw na yun na uuwi ka na? Hindi. Hindi nila alam. Oo, surprise mo sana sila, no? Siya. Oo, at saka excited ka. Siyempre, 6 years kang hindi umuwi. Tapos alam mo, tapos na yung bahay. Oh, laki na siguro, ang ganda ng view. Ganun. Pagdating mo, Yun na nga ang buti. Mabuti, umabot ka pa sa loob ng bahay ni ma'am. Gumapang ka siguro, sama ng loob, no? Hindi naman, nang okay lang ako, kalma ako, Sir DJ. Wala akong ano. Kasi alam ko na kung anong mangyayari. Pinag-iisipan ko na yan. Nung umuwi ako, gano'n, usap, gano'n. Pero ayaw ko na. Gusto ko nang mag-ano kasi wala akong mapala sa ganyang sitwasyon. Na ganyan lang ako, tapos ganyan yung asawa mo. Ngayon, nag-usap kami, tapos nag-ano kami sa barangay. Kasi siyang naghamon sa akin na hiwalay eh. maghiwalay. Maghiwalay. Punta ng barangay para may normal, may formal na Separate. Ako naman, siyempre galit na galit ako dahil yung resibo ko isang tambak Lahat ng resibo ko, inipon ko. Yan na nga po Tapos, talaga. dinala ko talaga yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, papakita mo sa akin yung resibo ko na pinadala ko sa iyo. Wala siyang may naipakita. Dahil ngayon sabi niya sa pamilya ko, hindi raw ako nagpapadala. Ako naman, halimbawa, ayaw nilang maniwala. Andiyan lahat ng mga resibo, nakadetalya. Kung anong pizza, magkano yung pinapadala, nandiyan lahat yan. Dahil yung sakit sa akin sa alos sa buwan-buwan, binibilang ko kung magkano na yung pinapadala ko sa ilang taon. Iniisip ko yan. Siyempre malaki din. Tapos
naglaho na parang bula. Hanggat na Pero naghiwalay naman kami. saan po yun pumupunta yung pera mo na pinapadala? Doon talaga sa babae niya? Hindi ko alam sa inom or sa ano. Basta may bisyo siya kasi. Ayun lang. Oh, pero sa akin, wala na akong pakialam doon sa pera na pinigay ko sa kanya. Basta yun sa akin. Ano na lang, maghiwalay na lang. Mm. Kasi hindi na maganda yung ganyan na pag may lamat, parang ay hirap nang maibalik. Siyempre. Nabuka na, hindi na yun maibalik. So, hindi na maibalik. Ah, Buka na gina niya. buka na yun, gisi gidi. Buka niya siya. Oh, Tapos yun, pag nung naghiwalay na kami, yung anak ko is grade 6, yung bunso. mm. Pero, sa dalawa na yan, nag-ano yung mga bata eh. Kung sinong sasama sa kanya, sinong sasama sa akin. Pinapili Yung mo. maliit ang sumama sa akin, oo. Yung maliit ang sumama sa akin. Kasi kahit na isama ko silang dalawa, hindi rin sasama yung panganay dahil makipapa. Yun. Tapos sabi ko, kung gusto ng bata na pumunta sa iyo, walang problema. Kung gusto ng isa pumunta sa amin, wala rin problema. Sabi ko, open yung mga bata. Ngayon, ano ipapakain niya doon? Kasi sabi mo, minsan may trabaho, minsan wala. Doon sila sa kapatid ko naman. Doon sila sa kapatid ko kasi may business naman yung kapatid ko. Doon siya, para siyang Boy. driver, boy, parang ganon. Te? Tapos, nag-abroad ako ulit. 2009 ako umuwi. 2010 ako bumalik ulit ng Malaysia. Paano na yung anak mo, yung Tapos, bunso? Yung anak ko, yung bunso ko, nasa papa ko. Nag-aaral. Yun. Doon na lang ako nag-ano ng suporta sa kanila. Ipapadala ng suporta sa papa ko. Kasi wala na rin akong nanay. Yun na lang. Siya na nag-asikaso. Kasi malaki naman yung anak ko eh. So Siya na nag-asikaso. tuloy-tuloy yung pag-abroad po ninyo. Nagbabakasyon ka lang, pero Opo. babalik na naman hanggang ngayon, no? Ako. Hindi. Nag-ano pa ako. Umuwi ako sa Pilipinas 2017. Kumbaga, nag-for good. Hindi naman ako nag-for good. Nag-try lang ako. Nag-business ako doon. Nag-business ako ng bakery. Kaso lang, Sir DJ, nakakapagod pag okay ang negosyo, kaso nakakapagod pag ikaw lang nag-isa. Hindi po kayo nang hire Hindi po kayo nang hire ng mga kamag-anak? Oo. May mga tauhan ako, may mga bakers ako, may mga packers ako. Kaso lang, sa yung baga ibig ko sabihin na may katuwang ka, may tutulong sa'yo, na siyempre hindi naman lahat na makaya ko yung trabaho, hindi naman. Kung baga, pag may madali akong mautusan, mas iba pag may katuwang ka sa paghahanap buhay. Dahil anytime pwede mo siyang maanuhan na ganito gawin mo. At saka kung may asawa ka talaga at nagnegosyo kayo, kung pagod ka o pwede kanyang masahihin, ganoon din siya, di ba? Oo. Ano na yun eh. Kaso lang, Sir Deji, may mga ano naman ako, kaso lang, yung baga, yung tingin nila sa akin, Portahan. nagtitik advantage sila sa akin dahil siyempre, ang isip nila, mapera to kasi may business to, ganun ba?
So, Kaya, tinigil mo rin 1 taon lang. oo, ayaw ko rin ng ganyan. Gusto ko fair. Tulungan. Tapos Oo. walang sumbatan. Walang ganito ganyan. Mm. Oo nga naman. Alam mo ba ang trabaho ko dito ngayon? Nag-caregiver ako ng matandang bulag at saka bingi. Dalawa sila. Bulag, bingi. Isa lang. Bulag yung mata, bingi, tapos bingi siya, ganon. Okay. Isa lang. Lalaki. Kaming dalawa lang sa bahay. Saan po yung sino nagpapasahod sa'yo? Siya rin. Ay, siya din. Tumatawag na nga, ewan ko ano. Okay lang po ba, Sir DJ, na kahit na tinatawag niya ako, mag-uusap pa rin tayo? Tatawag ka. Pupuntahan mo siya, ganon. O pupuntahan ko siya kasi may tinatawag, Oo, ewan ko anong kayang kailangan niya. Mabuti at marunong siya tumawag, bingi. Di ba pag bingi, hindi makasalita. Siya makasalita siya? Makapagsalita siya, pero kailangan mo yung boses mo, lakasan mo para marinig niya. Sige po, mapuntahan po ninyo. Baka napaano na ho yun. No, mawalan ka pang trabaho dyan. Kaya lang, may doorbell yan siya. Kung gusto niya talaga akong pupunta doon, idodoorbell niya ako. Kasi pasaway din, matanda na kasi. Para siyang, na talaga. Yung pagka-ulian niya. Pero, naiintindihan ko naman dahil, ganyan talaga yung mga, ano po yun, nabulag lang kalaunan o mula dati bulag na talaga siya? Yung kabila niyang mata, wala na yan. Tapos yung kabila niyang mata, pinoperahan sa Spain, nilagyan ng 3D yata yun, ewan ko ano yun. Tapos, hanggat na expire na yan, hindi na bumalik ng Spain. Kasi nga matanda na siya talaga eh. Ilang taon na po yan, ma'am? Hanggat 76. 76. Hanggat hindi na siya makakita talaga totally. Ano po ba? Mabuti may pangsahod siya sa'yo. Wala siya mga kabag-anak. Ay, Sir David, alam mo ba dito sa Kuwait, suportado ng government dito. So, yung mga ibig sabihin halimbawa, namatay yung asawa mo. Suportado ka ng government. May sakit ka, suportado ka ng government. Nag-aaral yung anak mo, suportado ng government. Walang dito. Ganoon naman kahit sa ibang bansa. Pilipinas lang talaga kakaiba. Pero ano po yun, yung gobyerno mismo yung nagpapasahod sa'yo? Yung gobyerno yung nagsasahod sa'yo, ganun? May sahod din siya sa government. Kung baga parang pension ba, kahit na wala siyang trabaho na. Ganyan yun dito. Tapos kukunin niya yan, tapos ibigay niya sa akin kung magkano yung, halimbawa kukuha siya ng, sabihin niya yan, kumuha ka ng 500. Sa 500 na yan, kunin ko na yan dyan yung sahod ko, at saka yung grocery namin, at saka yung natira na yan dyan, kung anong kailangan dito, halimbawa may kailangan ako, doon ko rin yan kukunin. Pero yung mga anak po niya? Yung mga anak niya, ano lang yan, pumupunta lang dito tuwing Thursday. Nagtitipon-tipon. At least nagtitipon-tipon sila pag at least dinadalaw pa rin nila kasi siyempre may mga trabaho din, no? Oo, dinadalaw pa rin nila kahit papano. Pero yun lang kasi ako lahat. Mag-hospital, lahat. Ako lahat. Tatawag lang yan sila sa akin, mga kamusta na yung tatay nila, gano'n. Ano po yan? Wala nang lahat na sa akin. Nakahiga na po ba yan si amoy mo? Hindi naman, makakalakad pa naman siya kahit lang. Nakakatayo? Kahit na nakatayo pa? Makakatayo naman. Pero kailangan, nandyan ka sa tabi niya kasi baka para tumayo? Ma-off balance. Oo. Ganun po talaga yun. Kailangan nandyan ka sa tabi para tumayo. Yung tuhod niya, makakalakad. Mahina na kasi. Mabuti hindi ka niligawan. Ay, hindi naman.
Liligaw ko ba yan sa mga ganyang sitwasyon? Mga ganyang edad, akala mo, ganyang mga edad, bumabalik yan sa pagkabata. Baka magulatin ka na lang. Na! Ay, wag mong pakainin ng ganyan. Ay, lalong malabo mata niyan, ma'am. Ay, tutot ako. Ayaw ko. Ayaw. Kasi yun nawawala. Ikaw, alangan naman ako. Hindi ba nawawala ako? Sabi mo nga, tutot. Sabi ko, ayaw ko. Hindi. Alam mo ba yung ano niya? Yung sakit niya? Diabetes. Oh, Hypertension. oh. Ano ba to? Kasama. Hindi. Myeloma cancer. Oo. Yun. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, nag-free cancer na siya. Wow. Kalain mo yan. Dahil sa'yo. Ganun yun kapag in love yung ilalagaan mo. Dahil sa akin. Oo, ma'am. Kaya ngayon sabi niya, kaya nga dapat uuwi. Magbabakasyon sana ako eh. Ay. Ayaw niya. Gusto niya, kung magbakasyon din lang daw ako, sasama siya. Oo. Siyempre nasanay na siya Kahit sa'yo yung mga eh. anak, Oo. kahit yung mga anak sinasabi, gusto mo magbakasyon? Sige, dalhin mo yung tatay namin. Pwede naman po yan. Basta malaki lang yung pocket money mo. Pagdating sa airport, pasunduin mo. Diba? Wala namang problema yan, Sir TJ. Kaso lang, yung problema dyan, hindi siya makaupo na matagal. Di pahigain. Kailan may folding bed yung susundo sa inyo. May pwede ambulance Ito ha? yung namin ko sa aeroplano ba? Sa aeroplano? Yung namin ko sa aeroplano. Pwede naman sa Kasi aeroplano. ilang Yung sa aeroplano, di ba, may business yan. Pwede sila humilata, yung nakahiga. hours kaya yung flight na galing Kuwait to Philippines. 8 hours yung flight May higaan naman po yan. Walang stopover yun Oo. Walang stopover. May higaan naman yun kung gusto mo. Lalo pag sa mga Wala. Mayroon kung business yung kukunin mong upuan, yung ticket. Kung business yung kukunin mo na upuan, malawak lang na upuan. Pero, at parang nakasandal ka lang. Oo, pwede siyang gumanan. Tapos kung sawa na naman, pwede siyang tumayo. Pwede siyang humilata. Nahirapan ako, Sir DJ, kasi ilang beses na kami nagka-travel. Kahit ganyan siya, nagka-travel pa rin kami. Hindi. Pwede naman siguro mabaon ka duyan Paalam mo na lang sa mga aeroplano. Oo nga. Mahirap ako sa totoo lang, Sir DJ. Itong October na to, magta-travel na naman kami ng Egypt. Hirap ako sa totoo lang basta mag-travel kami. Yan naman pala nagta-travel pala kayo Uy, kasi yung health niya minsan, sa iba-iba. Oo. Ano po ba yan? Ano po ba yan? Diyan kasi. Mabigat po ba yan? Gaano kalaki? Gaano tangkad? Naku, 5'6" yan. Oo. Kamalaking tao yan. Hindi mo naman binubuhat Pero hindi ko naman siya binubuhat. Kumbaga, hinihila ko lang siya. Ay. Hilahin ko siya. Hawakan ko yung siyempre mabigat. Hawakan ko yung dito niya, tapos hihilahin ko yan siya. Bahala na mapunit yung damit mo dyan. Kasi minsan, alam mo minsan, may time talaga yan na hindi siya makatayo. Namumulikat siguro Pag hindi, walang yung tuhod niya. Yung oil. Halimbawa, pag siya, may yan siya dyan Kasi niya, tatayo lang yan siya. May time talaga na hindi siya makatayo. Siguro yung calcium niya bumaba. Kasi paano yun yung health niya sa ko na yung nararamdaman niya yan. Kasi lagi kami sa hospital nung
hindi pa yan siya magaling sa cancer niya. Mm. Tapos na ano ako sa mga result, kaya yun, tapos nagtatanong ako kung bakit ganyan, ano yung mga gamot na binibigay nyo. Yun, in-explain naman nila sa akin. Tapos yun, minsan, hindi na yan siya, instead na iupo niya sa kama niya, nasa sahig na siya. Mm. Mabigat na yan, hindi ko na yan siya mabuhat. Yung ginawa ko, papatong ako sa kama, hawakan ko yung balikat niya, yung damit niya, sa kahilahin pataas. Bahala na yung katawan lang yung makaano sa higaan, yung paa niya nasa baba pa. Mm. Anuhin ko lang yan, parang Awiin mo lang. ikulong ko lang yan at saka itapon na naman doon sa ano para na makaplastar siya ng ano. Mm. Tapos siya na yung bahala kung paano siya makapunta sa unan niya. Mm. Hirap niya. Pero sa akin, masaya ako dahil nakakatulong ako sa mga ganyang sitwasyon. Mm. Siyempre, masaya ka, may sahod ka eh. Hindi naman sa sahod. Kasama na po yun, Hindi naman siyempre. sa sahod niya. Siyempre, kung tutuusin nga, pamilya nga natin, kailangan din nila ng tulong natin, di po ba? Pero kailangan pa natin magtrabaho sa ibang tao, gawin yung ganong bagay para makita. Yun lang. So, sa ngayon, Minsan natatawa ako sa sarili ko. natatawa ka sa sarili mo. Wag, masamang sinyalis yan. Sa mga ginagawa ko ba? Importante, tuloy-tuloy lang, no? Oo, wala sa vlog lawas ba? Yung anak po ninyo ngayon, nasaan na? Okay na? May mga pamilya na po ba lahat? Yun na nga eh. Yan na nga ang gusto ko na sabi ko, mag-asawa na kayo dahil may mga edad na kayo. Hindi na kayo hindi na akin pa rin. Mama pa rin. Ganun ba? Yung panganay, 27 na. Nagtatrabaho. Pero work from home. Tapos yung bunso, 25. Nag-graduate na pero walang trabaho. Walang trabaho. Yan nga. Ay, sakit pa rin ang ulo yan. Yan nga. Ayaw patrabahuin mo, ayaw magtrabaho. Ewan ko ba, may mga ganyang tao na ayaw magtrabaho. Nakatapos na ng pag-aaral, ayaw magtrabaho. Nasanay siguro ng ginabubudan mo. Oo, nasanay siguro na kung ano yung gusto nila, andyan, binibigay mo. O, siyempre, ikaw. Oo, ganun po yun. Pero hindi mo rin masisi sarili mo kasi malayo ka. Kailangan mo rin paramdam sa kanila na andyan ka, mahal mo sila. Nga lang, nasanay. Siyempre si DJ, kasi nag-aaral pa sila eh. Siyempre kung anong kailangan nila, kailangan mong ibigay. Dahil hindi mo alam kung anong kailangan nila doon, hindi mo naman nakikita, ganun. Siyempre bigay ka lang pag kailangan ng ano ganito. Pag may sa eskwelahan, agad-agad ba naman? Pero ngayon tapos na, wala pa ring trabaho, ang gagawin po ninyo, siguro payo ko lang, no? Huwag mo padalhan eh. Maobligar po yan, no? Maghahanap po yan ng paraan para makahanap ng pagkain. Hindi na ako nagpadala. Hindi na ako nagpapadala. Hindi na. Pero sa pagkain, nagpapadala ako. Wag, pati sa pagkain. Marunong na yan dumiskarte. Mama, paano makahanap? Kaya nila yan. Para sila magkaroon ng pagkaroon silang sariling pamilya. Tapos iasa pa rin sa balang araw. Yun na, hindi ko maintindihan eh. Sabi ko kasi, bakit ayaw mo magtrabaho? Tinatapos kita ng college. Ayaw mo magtrabaho, ayaw daw. Ayaw talaga, Sir Ding. Lalaki? Hindi na ako nagpapadala ng babae. Babae? Sus, kita mo lang. Okay lang kung makahanap ng mapapangasawa yun na okay din yung trabaho balang araw na prinsesa siya. Pero kung anakan lang din, wag naman sana. Sus! May boyfriend naman. Sinabihan nga ng boyfriend na ipasok daw siya sa sa office sa tinatrabahuan din. Ayaw niya. Sabi ko, anong mayroon na ganyan? Hindi, pagpadala. Huwag mong padalhan yung pagkain. Matututo yan. Hindi na ako nagpapadala. Alam mo kung anong ginawa ko, Sir DJ? Pinalayas ko.
Ano? Para matuto siya kung anong gagawin niya sa sarili niya. Wala na po pala sa bahay Hindi niyo na ngayon. siya bata eh. Oo nga, hindi Wala. na po bata. Oo. Yung panganay na lang. Kurado, may puti na yung buhok nun, tapos binibibi mo pa. Yun na nga, sabi nga nila, hayaan mo siya para na matuto siyang mag-isa kung anong gawin niya sa sarili niya. Tama. Pero sa akin, wala naman problema. Okay naman sa akin. Hindi. Basta yung sa akin lang, maghanap ka lang ng trabaho. Tama yan. Oo, kaya, tama yan kasi mahal mo nga siya para matuto siya. Para naman sa kanya balang araw yan eh. Diba? Mapipilitan po yan maghanap ng trabaho. Yan ang Pero sa akin, okay. Una, siyempre masakit sa akin. Oo. Siyempre nanay ka. Umiiyak. Kaso lang, natanggap ko na. Oo. Paano kung... Kasi sabi ko, ipagod na ako. At saka sabi ko, sarili ko naman yung haayusin ko. Oo. Sa buo kong sa ilang taon kong nga nag-abroad. Wala akong naipundar, wala kaming bahay. At saka wala akong naipon. Yun ang ano ko. Pero sa ngayon, sa awa naman ng Diyos, dito na ako sa Kuwait, saka pa ako naka ng bahay. Kasi siyempre noon nag-aaral pa eh. Hindi ka talaga makapag-ano basta may estudyante ka. Oo. O, di ba? Oh. So ngayon, ayun na nga po, sarili mo din yung inintindi mo. Dapat lang. Kasi nasa 40, ilang taon po kayo? 45. 45, ayun. No? Kasi pag ginawang 50 yung edad ng mga senior, malapit ka na mga senior. Kaya nga. Yeah. Malapit na mag-expert. Inom lang maraming tubig, Day. Walang problema yan, sir. Aha. So searching ka na rin, no? Kasal po kayo doon sa asawa mo, sa tatay ng mga anak mo? Oo, kasal kami doon. Mm. Alam mo naman, nung unang panahon, Mm. pag magka-boyfriend ka lang, pag mag-ano-ano ka lang, sabihin agad ng pamilya, settle na tong, usap-usap na yung pamilya sa kabila at saka sa kabila, okay na nakasal, ganyan. Hindi ka makahindi, hindi ka tulad ngayon, bahala na, walang kasalan. Oo. Diba? Yun na lang Mamayang gabi pag may time ka, alam ko naman free ka siguro mamayang gabi dito sa Pilipinas. Ila-line up ka ng manager. O baka mamaya may mag-PM ha, nakaidaran mo. Pwede po yan, isasama. Okay. Oo. Standby ka lang ha. Maraming salamat. Thank you, Gid. Huwag mo naman akong bigyan ng senior. Senior? Puro bata. Sige Ayoko ng bata. Oo. Mga ilang taon, mga 50 hanggang 59. Ayun, yung mga kaano lang ba? Yun lang. Sige. Yung mas mababa. Okay. Thank you, Sir Dave. Thank you. Maraming salamat. Alam mo ba, ilang hapon pa yung entry ko sa inyo. Pasensya na. Parang na-disappoint na ako. At least dito na. Thank you. Okay, welcome. Bye-bye.